Naku Maxi, ito na ang pagkakataong magpakitang gilas bukas, lalo na sa harap ng pinakamalakas na kalaban pagdating sa scoring, si Luka Doncic. Ilang linggo nang usap-usapan na si Maxi ang pinakaumaalab na scorer ngayong season at bukas magkakaalaman kung kaya niyang higitan ang kasalukuyang numero 1 sa liga. Grabe ang pinapakita ni Tyrese Maxey ngayong season. Normal na lang sa kanya ang 35 puntos, parang routine na. Deep threes, matatalim na atake, at clutch scoring na nagpapaangat sa Philly sa mga crucial na sandali. Si Maxey ang literal na spark plug ng team gabi-gabi. Pero bukas, ibang hamon ang kaharap. Si Luka Doncic ang nag-iisang nasa taas niya sa scoring. At mas naging malaki pa ang hype dahil babalik na si Luka pagkatapos ng 2 larong hindi siya nakapaglaro para sa Lakers. Kompleto na ang showdown. Wala nang kulang, wala nang excuse. Maxey versus Luka, scorer versus scorer. 2 apoy, isang entablado. Bukas, dito malalaman kung sino ang tunay na hari ng puntos at kung masasapawan na ni Tyrese Maxey ang kasalukuyang hari ng scoring charts. Samantala, lumabas na naman ang isang maiinit na usapan sa NBA World. Ayon daw sa isang podcast, posibleng matanggal si LeBron James sa Lakers kung magpatuloy ang pagbaba ng kanyang performance at baka raw magaya ang sitwasyon niya kay Chris Paul. If they keep playing at this level, he gonna get the Chris Paul wave in the middle of the night. Pero kung tutuusin, mukhang malabong-malabo itong mangyari. Oo, kontra Raptors ay 8 puntos lang ang nagawa ni LeBron at para sa standards niya, below average talaga ito kumpara nung nakaraang season. At sa game din na yon naputol ang dekada-dekadang streak niya ng double-digit scoring, isang record na halos imposibleng maulit ng kahit sino. Pero kahit ganon, hindi ito sapat para sabihin na aalisin siya ng Lakers. Unang-una, kababangon lang ni LeBron mula sa injury. Natural lang na may mga gabi na hindi pa siya explosive. Pangalawa, kahit mababa ang puntos, bumabawi naman siya sa depensa, rebounds at assists. Yung mga bagay na hindi agad kita sa stat sheet pero ramdam mo sa laro. At huwag kalimutan, si LeBron pa rin ang pinakamalaking asset ng Lakers pagdating sa viewership, kita at global attention. Business-wise, hindi ito basta-bastang figure na pwedeng alisin, lalo na't papalapit na ang retirement niya kaya mas binibigyang halaga ng team ang bawat taon na kasama nila siya. Samantala, may ilang analysts na tila hinuhusgahan agad ang pagbagsak ng numero niya pero hindi sila unfamiliar sa istorya. Si LeBron ay madalas mag-ingat sa regular season upang siguraduhin na pagdating ng playoffs, buo, healthy at handang sumabog. Kung iisipin, baka mas maaga pa nating makita ang isang late season resurgence kaysa biglaang pag-alis sa Lakers. Ilang beses na niyang napatunayan na mali ang mga duda. Baka isa na naman itong narrative na mababasag niya sa crucial stretch ng season. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba seryoso itong balita o isa lang na naman sa mga LeBron panic talk na taon-taon lumalabas? Samantala, may malaking balita para sa Lakers fans. Posibleng makuha ng Los Angeles Lakers si Chris Paul sa darating na season at ito ay pwedeng magdagdag ng malaking boost sa kanilang championship bid. Ayon sa ESPN at analyst na si Bobby Marks, may open roster spot na ang Lakers kaya pwede nilang pirmahan si CP3. Ngunit may kaunting catch. Ayon sa NBA rules, hindi pwede idagdag ang ika-15 player sa roster hanggang Enero 19. Kaya kahit bakante na ang slot, kailangan munang maghintay ang koponan bago formal na maisama si Chris Paul sa roster. Dahil dito, technically, mangyayari lamang ito sa susunod na taon. Malapit kay LeBron James si Chris Paul at ang kanyang pamilya ay nasa Los Angeles. Habang papalapit na sa kanyang pagre-retiro, malaking prioridad para kay Paul ang makasama ang kanyang pamilya. Bukod dito, ang Lakers ay pwede ring makinabang sa kanyang karanasan at playmaking skills, lalo na't may kulang sa produksyon ang ilang rotation players nila sa point guard position. Kung mangyari man ang paglipat ni CP3 sa Lakers, ito ay pwede na ang pagkakataon para makamit niya ang kanyang pangarap na umalis sa liga na may championship ring sa kamay. Kayo mga idol, anong masasabi niyo kung tuluyan ng makasama ni CP3 ang Lakers? In the back, then he looks like he's going to the goal, and then just throws it backwards.